Masayang araw, mga ka-PL. Eto na, sinabon, kinwestiyon at sinermonan po si COMELEC Commissioner George Garcia nitong isang attorney, mga kababayan, na kapangalan niya. Parehas po sila Garcia, mga kababayan. Parehas din po silang attorney. Walang iba po kundi itong si Virgilio Reyes Garcia, mga kababayan. Ang kinwestiyon niya po dito kay COMELEC Commissioner George Garcia, mga kababayan, patungkol po ito kay Erwin Tulfo na aniya parang walang karapatan po na humawak ng posisyon sa gobyerno itong si Erwin Tulfo dahil hindi malinaw po sa kanya, mga kababayan, ang estado nitong si Erwin Tulfo. Kung ito ba matatawag na tunay na Pilipino dahil nga minsan kumalat po sa social media, sa mga mainstream media na ito palang si Erwin Tulfo American citizen, mga kababayan. Tama ba na humawak ito ng posisyon sa gobyerno, mga kababayan? Di ba? O ito po ang video ni Attorney Virgilio Reyes Garcia, mga kababayan. Talagang sinabon si COMELEC Commissioner George Garcia. Kinwestiyon. Ang sasakit po nito, mga banat ni Attorney Virgilio Reyes Garcia din ang apelido. Magka-apelido pa man din sila. Parang Garcia versus Garcia po itong labanan na ito, mga kababayan. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa ho nagbibigay ng pahayag si COMELEC Commissioner George Garcia patungkol po dito sa pagpuna ni Attorney Garcia, mga kababayan. Eto na yung video. Panoorin na po natin, mga kababayan. Napakaganda po ng pagkakapuna nitong si Attorney Virgilio Reyes kay Budlat. Mga kababayan, ito na yung video. Panoorin na po natin. Chairman Garcia, I want to talk to you about Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Nabuko yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Surprisingly, naging congressman, nag-represent, pinayagan. Kahit na hindi na siya natural-born Filipino. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation, you proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim nyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much do you value the Constitution? Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the U.S. to sit in our Senate. Are you proud? You proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Pero ang pinag-usapan natin ngayon, senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal
ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos pagbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yon. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us, Filipinos. Rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that. And I'm asking you, please do so. Oh, ayan! Commissioner George Garcia, sagutin mo ang pag-question sa'yo ni Attorney Virgilio Reyes Garcia din, nakapilido mo pa naman. Eh, hindi naman pala natural born citizen yan si Erwin Tulfo. Eh, bakit nyo pong hinayaan, sir, na makatakbo sa pagkasenador? Ano to? Meron bang kasunduan? Nagtatanong lang po Hindi po ako nagpaparatang. Yun din po ang tanong ni Garcia, ni Attorney Garcia How much daw? How much? Totoo ba na merong how much? Comelec Commissioner George Garcia, sagutin mo ito. Napakarami na, patong-patong na po ang dapat mong sagutin sa taong bayan. Unang-una, itong halalan na pinagdududahan ho namin. Bumoto po ang PNP at ang AFP at ang iba pang mga uniform personnel. Duterte po ang ibinoto. Hindi ho sila nagsasalita, nakatahimik ho sila kasi nga hawak sila sa leeg, pero sa pamamagitan ng pagboto, inilahad nila ang kanilang suporta sa Duterte. Pero bakit ganito po ang nangyari o resulta ngayon sa ating halalan? Kaduda-duda, imposibleng yung mga nakakakilala kay Senator Bongo na nagtapwag ngayon sa senatorial, hindi po kilala itong iba pang mga senatorial candidate ng PDP laban. Imposibleng si Bato lang at saka si Marcoleta ang kilala. Kilalang tao din po si Pastor Apollo Kibulo, yun nga lang, sinisiraan lang ng karamihan. Walang katotohanang mga aligasyon ang ipinupuna sa kanyang pagkatao at sa kanyang pangalan. Kilala din si Atty. Vic Rodriguez. Kilala din si Dr. Martes Bata, Philip Salvador. Nasaan ho yung boto nila? Attorney George Garcia, bakit 3 PDP laban lang ang nanalo? Saksi kami, umikot kami sa buong Pilipinas. Kita namin kung gaano karaming tao ang dumadalo sa rally ng PDP. Tapos ganito ang mangyayari sa halalan. Sir, nakakaduda po. Pero bago nyo po ito sagutin si
George Virgilio Garcia, ayusin niyo po itong mga kapalpakan na nangyari ngayon sa halalan. Resolbahin niyo po ito. Bago pa lang maghalalan, meron na mga makinang palyado Hindi nyo yata ginawa ng solusyon yan Nanawagan kami sa inyo na sana wag umabot sa araw ng halalan, pero nangyari. Kaya ganyan, karami ngayon ang nangyaring overvotes, umabot ng 18 million. At higit sa lahat, sagutin nyo po itong kanyang pag-question sa inyo patungkol kay Erwin Tulfo. Bakit nyo po hinayaan? Tuloy na napatanong siya sa inyo na how much? O, di ba mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Etong si George Garcia ba'y mayroong pinapanigan o non-partisan? Partisan or non-partisan? Paki-comment, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.